Sa hypothesis testing, may tinatawag tayo na z-test at saka t-test. Dalawa yan. So, pagpipilian natin yan. Kaya mahalaga na dapat alam natin kung ano yung dapat nating isipin at saka paano natin pipiliin yung hypothesis test na angkop dun sa study natin or at least dun sa problem na sinosolve natin. Okay? So, tingnan natin ng mabuti yung pagkakaiba nilang dalawa. Itong nasa kaliwa, yung kulay green, yan yung formula ng z-test. Yung nasa kanan, yung kulay orange, yan ang formula ng t-test. At ang pagkakaiba nila, formula-wise, ay ito lang, dalawang to. Okay? Kay z-test, ang gamit natin ay population SD, yung sigma, small sigma. Okay? Kay t-test, ang gamit natin ay sample, di ba ang pangit ng sulat? Okay? Sample SD. Okay? Yan ang gamit natin kay t-test. So, baka isipin ng iba, pinalitan lang yung letter. Okay? May pagkakaiba yan. Okay? Especially kasi si sample, di ba? Pag sinabi nating sample, approximation lang yan. Okay? So, mukhang pinalitan lang yung letter and pag formula yung tinignan, pero kung yung actual na values ang ginamit natin, malaki ang pagkakaiba niyan. Okay? So, kaya dapat alam natin paano tayo pipili. Okay? So, may general rule tayo dyan. Okay? And may clue tayo dyan. Depende dun sa ginamit na SD. Okay? So, general rule. Pag sinabing general rule, default siya. Okay? Default. Pero may exceptions. Okay? May mga specific instances na pwede siyang labagin. Pero pag sinabing general rule, pag di ka sigurado, ito na lang sundin mo. Okay? So, ang clue na pwede natin tignan is anong SD ang ginamit. Okay? Kay z-test, ang ginamit na SD ay population standard deviation. So, ang requirement or ang general rule pag kay z-test, dapat ang sample size mo is greater than or equal to 30. Malaki-laki dapat. Medyo tabingi. Okay? Malaki-laki dapat yung sample size mo. Okay? Tapos, syempre, dapat alam mo yung small sigma. Okay? So, known dapat si small sigma. Yan yung kay z-test, ha? Default yan. I mean, general rule. Kay t-test, sample SD ang gamit kasi ginagamit siya generally kapag less than 30 or maliit ang sample size. And, kaya nga sample SD, kasi hindi natin alam si population SD. Okay? Kaya tayo magti-test. Sample SD ang gamit. Okay? So, ang pinaka-rule natin dyan, pag alam mo yung SD, okay, yung population SD, at malaki ang sample size mo, z-test na. Okay? Ngayon, may mga specific instances pwedeng ginagamit din si t-test kapag greater than 30. Okay? May mga instances na ganun. Okay? Hindi naman yan strict na kapag less than 30, t-test lang talaga. Ano lang yan, basic general rule lang siya. Okay? So, may exceptions din yan. Okay? So, punta ngayon tayo dito para mas maintindihan natin, tignan natin yung mga, may mga problem tayo na titingnan. Pero bago yon, tignan muna natin tong mga steps. Okay? Steps sa hypothesis testing. Yan. So, step 1, pag may itetest ka na hypothesis, ililista mo yung given. Kasi parang ano lang din naman yan, parang problem solving lang din yan. So, kailangan lista mo yung given and identify mo yung hypothesis. Okay. Step 2, determine the appropriate test. Gagamitin mo yung mga hypothesis mo at saka yung given para malaman kung anong test ang gagamitin. And then, pag alam mo na, solve for the test statistic. Then, step 3, identify the critical value. Step 4, make a decision. Okay? Tapos, step 5, interpret and summarize. Okay? So, gagamitin natin yan lahat, yung steps na yan. So, tignan natin tong problem na to. Okay? So, according to a survey, the average daily usage of social media worldwide of global internet users amounts to 142 minutes per day.
However, Sophia thinks that her friends spend more time on social media than the global average. So she conducts her own survey using a 95% confidence interval to see if her claim is true. Okay, tapos etong table sa baba, yan yung data niya sa mga kaibigan niya. So ilang kaibigan yung sinurvey niya? Mula kay Allen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang kanyang kaibigan na sinurvey. Sana all. Okay, so ngayon, sabi step 1, lista ang given as usual. Okay, so may binigay sa atin dyan 142. Ano ba yung 142 na yan? Yan ay average daily usage of social media worldwide. Okay, so dalawa yung groups ng na given, worldwide users at saka friends. Okay? So, paano natin malalaman alin ang population na ng sample? Siyempre, sino yung mas malaki? Siya yung population, no? So, ang population is yung worldwide. So, malamang itong 142, sabi, average yan, di ba? So, population mean yan. Okay? Ay, bakit blue? Okay. Yan. So, population mean is 142 minutes. Okay? Population SD, alam ba natin, may given ba? Walang binigay. Pero leave blank muna natin. Baka ano eh. Okay? And then, ano pa ang given? May binanggit dyan, 95% confidence interval. Okay? Yung 95% confidence interval, ang gamit niyan is para malaman natin yung tinatawag na alpha value or level of significance. Okay? Level of significance. Paano yun? Pag meron tayong 95% confidence interval, anong natitira sa 100%? May natitirang 5%, di ba? Yun ngayon yung level of significance. So, subtract lang natin siya sa 100. Kung 95% ang confidence interval, ang alpha value ay 5%. Okay? Kung ang confidence interval ay 90, ang alpha value ay 10%. Ganon siya. So, 100 minus CI lang siya para makuha yung alpha value. Okay, or 5% or 0.05. Okay. So, ano pa yung given? Meron dyang data, di ba? So, pwede nating malaman yung sample mean and sample SD. Okay, ang sample mean yan, i-compute nyo na lang sa sa inyong papel or sa calculator. Pero ang sample mean yan ay 153.1. Okay? 153.1. At ang sample SD niyan ay 20.83507. Okay, ito ang ito ang rule ko pag sa statistics eh. 4 to 5 decimal places, yun ang isulat mo. Tapos kahit wag ka na mag-round off, pwede na yun. Okay? So, generally, pag nagsosolve dito, as much as possible, wag ka muna mag-round off. Kung kaya mo isulat lahat, sulat mo eh. Okay? Pero kung hindi mo naman kaya isulat lahat, kahit hanggang 5 decimal places or 4 na decimal places. Okay? Tapos kahit wag ka na mag-round off. Okay? So, 20.83507. 7. Yan ang sample SD. At ang sample size natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binilang na pala natin kanina. 10 ang N natin. Okay? So, yan. Yan na yung mga given. Next hypothesis tayo. Ano yung hypothesis natin? Okay. So, sa mga pagdating sa null hypothesis, palagi yan. Ang mga natin dyan is, ang phrasing natin dyan is equal to, no difference, etc. Okay, so dito, may claim siya eh. Ang sabi niya, Sophia thinks that her friends spend more time on social media. Okay? Ang iniisip niya, mas mataas yung average ng friends niya kesa sa global average. Okay? So, ang null hypothesis natin dyan is, so ang kino-compare niya is yung average ng friends niya doon sa population mean, yung global mean. So, sample mean, ang null hypothesis natin dyan is sample mean is equal to population mean.
Okay? So, yan ngayon yung null hypothesis natin. At ang ating alternative hypothesis ay, ang claim niya, spend more time. Okay? So, x bar is greater than mu. Okay? Yan ang hypothesis natin. Okay? Or pwedeng lagay nyo dyan dahil may values naman tayo. 153.1 is equal to 142. Okay, pero okay na yan. X bar mu. Yan ang gamitin natin. Okay, so may hypothesis na tayo. Step 2, identify or determine the appropriate test. Okay, so paano yon? Meron tayong tinatawag na one-tailed at saka two-tailed. Ganito, paano natin malalaman yon? Doon sa alternative hypothesis. Kapag ang alternative hypothesis natin ay greater than or less than, yan ay one-tailed. Okay? Kapag greater than, right-tailed yan. Kapag less than, left-tailed. Pero pag ang alternative hypothesis ay not equal, two-tailed yan. O kaya kahit kung ano talaga, no? Kung nahihirapan kang hanapin yung hypothesis, tignan mo yung claim. Kapag may sinasabi siya na merong mas mataas, may mas mababa, one-tailed yon. Okay? Pero kung ang sinasabi niya lang is the same may difference lang, ganun. Pero hindi niya in-specify sino yung mas mataas, sino yung mas mababa, two-tailed. Okay? Ayan na. Tapos na tayo. Hindi pa pala tayo tapos sa step 2. Okay? Identify. Two-tailed ang gagamitin natin. Ngayon, z-test ba or t-test? Yan. Gawa tayo ng checklist dito. Okay? Gawa tayo ng checklist. Dalawang checklist. Una, yung general rule natin, yun ang sundin natin. Ang n ba natin ay, sige, ang gamitin natin yung sa d-test. Less than 30 ba siya? At saka, unknown ba si sigma? Okay. So, dito, ang n natin ay 10. So, definitely less than 30 siya. So, check tayo doon. Tapos, walang binigay na population SD. So, hindi natin alam si sigma. So, check tayo dyan. Ibig sabihin, pag check yung dalawa na yan, t-test tayo. Okay? So, ano yung formula ng t-test? T equals x bar or sample mean minus population mean over sample SD over the square root of n. Okay? Yan ang ating formula para nagagamitin. Okay? So, anong sabi sa step 2? Determine the appropriate test and solve for the test statistic. Ano yung test statistic? Ito, yung value na lalabas dyan. Okay? Pag t-test ang gamit, ang tawag sa test statistic ay t-statistic. Or pwede rin t-value. Okay? Pag z-test ang gamit, ang tawag sa test statistic ay z-statistic. Okay? So, ito tayo. Ito ang formula natin, t-test. Substitute lang natin. No? T equals, x bar is 153.1 minus 142 over ang sample SD natin ay 20.83507, all of that over the square root of 10. Okay? So, kung kaya nyo siyang manualin, sige, manualin nyo. Pero ako, gagamit ako ng calculator. Okay? So, sa taas, 153.1 minus 142. Sa baba, 20.83507 square root of 10. At ang lumabas na test statistic or t-stat natin ay 1.68472. Yan, sama na natin yung 2. May karugtong pa yan pero sabi ko nga, ang rule ko, hanggang 5 or 4 na decimal place, pwede na yan. Okay. So, yan ang ating test statistic. Yan, meron na tayong test statistic. Step 3,
identify the critical value. Saan natin malalaman yan? Meron tayong dalawang table na pwedeng tignan. Ito yan. Oops, umusog. Okay, ito yung dalawang table na pwede natin gamitin. Okay, etong nasa taas, pang z-test. Etong nasa baba, pang t-test. So, dito muna tayo sa t-test. Paano natin ginagamit tong para sa t-test? Okay, sa kaliwa, dyan natin hahanapin yung degrees of freedom. Yung degrees of freedom na yan, ano lang yan? N-1 lang yan. So, kung ang N natin ay 10, minus 1, ang degrees of freedom natin ay 9. Okay? So, dito tayo sa row na to. Wait. Ito, dito tayo sa row na to titingin. Kasi ang N natin ay 10. So, 10 minus 1, 9. Yun ang degrees of freedom, 9. Okay. Ngayon, dito papasok yung alpha value. Bakit natin kinuha yon? Kasi ang confidence interval natin is 95%. That means ang alpha value natin ay 5% or 0.05. And we are using a one-tailed test. So ngayon, titignan natin, may dalawang may dalawang header. Isa para sa one-tailed, isa para sa two-tailed. Doon tayo sa one-tailed na 0.05. Okay, one-tailed 0.05. Saan siya nakatapat? Okay. Ito tayo, 0.05, one-tailed. Okay. Saan siya nakatapat? Sa 9. Okay. 1.833 ang ating critical value. Ganon humanap ng critical value. Okay, sana nasundan. Pag hindi, ulitin na lang. Ano yun? 833. Ngayon, may sign pa yan. Siyempre, one-tailed yan eh. Pag ang alternative hypothesis natin ay less than, yan ay magiging negative. Pero in this case, dahil greater than ang ating alternative hypothesis, ang ating critical value ay 1.833. At yan ang gagamitin natin para malaman kung accepted ba or hindi ang ating hypothesis, yung null hypothesis. Okay? So, ang gagawin natin, magdodrawing tayo ng pagong. Okay, uy, ang galing, tuwid. Okay, dodrawing tayo ng pagong. Ang galing. Okay, tapos sa pagong na yan, sabi natin, di ba, right-tailed tayo. Okay, kasi greater than yung ating alternative hypothesis. Dahil right-tailed tayo, dito natin ilalagay yung ating critical value. Okay, na positive 1.833. Okay. Tapos, ibig sabihin, anything na naan dito, yan ay rejected. Anything na nandito sa loob, accepted yan. Ang ating test statistic ay 1.8472. By the way, ang gitna nito ay 0. Okay? At ang 1.8472, 1.68472 ay nasa pagitan ng 0 at 1.833. Nandito siya banda. Okay? Wala siya dito. Hindi siya mas mataas dito. Kung mas mataas siya dito, reject siya. Pero dahil nandito siya, okay, that means, okay, ang decision natin ay because the test statistic the t statistic (1.68472). Ayan ba yan? Hindi na marunong magsulat. 1.68472 is less than the critical value yan. Ang decision natin ay we accept the null hypothesis.
Okay? Yun yung step 4, make a decision. Ang decision natin, dahil wala siya sa rejection region, kasi nga, pag right-tailed Pag right-tailed, dapat less than siya dun sa critical value. At dahil less than siya, accepted si null. Ano yung null? Same lang. Okay? Ibig sabihin, step 5, interpret and summarize. Ang interpretation natin dyan ay her friends average time spent on social media has no or is not significantly different than from the global average. Yun yung kina-compare natin, di ba? Yung X bar, yun yung average time ng friends niya. Yung mu, yun yung global average. Dahil inaccept natin yan, ibig sabihin, true. Ito, na equal lang sila. Hindi sila significantly different. Okay. Now, ito pa, may isa pa akong problem dito. Saging-sagingan naman tayo. Okay? Ganon din, susundan lang din natin yung steps na yon. A banana company claims that the mean weight of their banana is 150 grams with a standard deviation of 18 grams. Ayan, binigay na sa ating SD. Alamin na lang natin kung population yan or sample. Data generated from a sample of 49 bananas, randomly selected, indicated a mean weight of 153.5 grams per banana. Yan. Okay? Is there sufficient evidence to reject the company's claim? Ay, binigay na rin sa atin yung alpha value. Okay? So, binigay na sa atin. So, lista natin yung mga given. Yan. Sabi niya, una, company claims that, pwede nating unang sulat dito yung hypothesis no? Kasi unang binanggit yung claim So, a banana company claims that the mean weight of their banana is 150 grams. Ibig sabihin, kiniklaim daw nung banana company na lahat ng saging nila. Okay? Yung mga saging nila, lahat yon ibig sabihin, 150 grams ang mean weight. Okay? That means ang null hypothesis niya is the population mean has to be equal 150. Has to be equal to 150. Okay? Yun yung claim niya. Bakit population mean? Kiniklaim niya kasi na yung mga saging nila. Ibig sabihin lahat. On average, 150. Tapos, syempre, ang alternative hypothesis natin dyan is not equal. Kasi wala namang binanggit na greater than or less than. Okay? Tapos, ibig sabihin, ang ating mu ay 150, ang ating SD ay 18 grams. Yan. Tapos, sabi dyan, data generated from a sample of 49 bananas. That means, ang sample size ay 49. Randomly selected, indicated a mean weight siya ng randomly selected na, no? So, sample na yon. Okay? Mean weight ng sample is 153.5. Yan. At walang sample SD. Pero meron tayong alpha value. 0.05. So, anong gagamitin natin dyan? Okay? Kompleto na tayo, no? Meron na tayong null hypothesis, merong alternative hypothesis. Okay? Tapos, may given na population mean, tsaka population SD. So, gawa tayo ulit ng checklist. Okay? Checklist natin. Kagaya yung sa t-test. N is less than 30. Sigma is unknown. Okay? Sa N natin, X na tayo agad dyan. Okay? Hindi pala natin checkan yan. Checklist lang pala yan. Tapos, X din tayo dito.
Okay, kasi alam natin yung population SD eh. That means, pwede natin gamitin si z-test. Okay? So, ang gagamitin natin dito ay z-test. Okay? So, now, alam na natin, compute that z-statistic. Okay? So, z equals x bar minus mu over sigma over square root of n. And the test statistic, okay, gamit ulit tayo ng calculator. Ang x bar natin ay 153.5 minus 150. Sa baba, ang ating SD ay 18 over the square root of 49. Okay? So, ang z-statistic natin ay 1.3611. Lagyan natin ng bar kasi paulit-ulit daw yun eh. Okay, so yan ang z-statistic natin ha. Ang critical value natin ay malalaman natin using the alpha value and the type of test. Okay. Okay, ang critical value natin malalaman natin using the alpha value and the type of test. Ang alternate, paano natin malalaman yung test kung one-tailed or two-tailed? One-tailed or two-tailed? One-tailed or two-tailed? Kung yung alternative natin ay greater than or equal, one-tailed siya. Pero dito, ang ano natin, alternative ay not equal. Ibig sabihin, two-tailed. Okay, tapos ang alpha value natin ay 0.05. So, tignan natin ulit yung table. Okay, ito tayo. Zoom natin kasi medyo maliit. Okay, two-tailed at ang alpha value ay 0.05. Okay, that means, ang ating mga buntot o yung mga critical value ay plus minus 1.69. Yun ang ating critical value. Ayan. Plus minus 1.69, no? 69 ba? Balikan nga natin. Nagduda bigla eh. 96 pala. Okay, ay 1.96. Tama lang palang nagdududa sa sarili. Okay, yan ang critical value natin. Okay? Step 4, make a decision. Paano tayo gagawin decision? Drawing ng pagong. Ang galing talaga. Ang panis. Okay, ito yung dalawang buntot. Two-tailed tayo ha. So, magkabila yung buntot. Kanina, one-tailed yung test natin. Ay, ano naman. One-tailed yung test natin. So, tapos right-tailed siya kasi greater than eh. So, isa lang yung buntot. Pero dito, two-tailed. So, magkabila yung buntot. Yung dito ay positive 1.96. Dito, negative 1.96. Ang gitna ay 0. Anything na nasa labas na itong dalawa, rejected. Okay? So, tingnan natin. Rejected ba to o hindi? Ang 1.3611 ay less than 1.96. Pero greater than negative 1.96. So, nandito siya banda. Okay? Ito yung Z natin. That means, nasa acceptance region ulit tayo. Acceptance. Ang decision natin ay accept or fail to reject null hypothesis. Yan. Fail to reject tayo. Ibig sabihin, interpretation natin dyan ay dahil fail tayo, accept natin yung null hypothesis niya na 150 grams ang kanyang mga saging. Okay? So, pwede natin isulat dyan ay there is enough evidence
to say that the mean weight of the company's banana is 150 grams. Kasi yun yung null hypothesis niya eh. Okay? So, fail to reject, inaccept natin. Ibig sabihin, true siya.